Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa marami mong mga tagapakinig. Tulad ng mga dati ninyong letter senders ay nais ko rin po sanang maitampok at may bahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig sa programa ninyo na talaga namang kinakaadikan ng karamihan. Sa totoo lang, kahit na lalaki ako ay hindi ko maiwasang kiligin at madala sa emosyon nang dahil sadyang magaganda ang kwentong inyong tinatampok. Siya nga pala, Papa Dudut, ako si Ramil, pero Mar ang tawag sa akin ng karamihan. Isa akong produkto ng broken family. Lumaki ako sa tatay ko kasama ng aking nakababatang kapatid na babae. Ayokong kainisan ako ng mga tagapakinig mong lalaki na may pusong babae, pero aaminin ko sa inyo na dati akong homophobic. Oo, galit ako noon sa bakla dahil mula noong bata ako ay nakaranas na ako ng mga pangmumolestya sa tulad nila. At nung high school ako ay nabibiktima rin ako ng sexual harassment mula sa mga kaklase kong bakla. Paminsan pa nga ay napapaaway ako at sinasapak ko ang mga walang pakundangang nanghihipo sa akin. Galit na galit talaga ako sa kanila. At kahit maraming nagsasabi na masaya kasama ang mga katulad nila, ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ako makikipagkaibigan sa mga beki. Ngunit hindi ko akalaing magbabago ang lahat mula nang makilala ko si Jancy. Papa Dudut, 19 years old ako noon habang si Jancy ay 17 years old naman noong mga panahong yon. Siya ang pinsang bakla ng girlfriend ko noon na si Jenna na 20 years old naman. Aminado ako sa sarili kong nagandahan ako kay Jancy nang ipinakilala siya sa akin ng girlfriend ko. Mukha talaga siyang babae. Hanggang balikat ang buhok, may korte at hubog ang katawan. At napakadambing ng boses. Isa pa sa pinagtaka at kinagulat ko noong araw na yon ay kung bakit sa edad niyang yon ay may dibdib na siya. Na parang isang tunay na babae. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Jenna na bakla siya ay talagang hindi ko maiisip na isa siya sa mga uri ng taong kinakainisan ko ng sobra. Kinausap ko naman siya bilang paggalang sa girlfriend ko. Pero hindi ako dumidikit sa kanya dahil nung mga oras na yon ay nakatatak pa rin sa isipan ko yung mga masasamang karanasan ko sa mga bakla. Pero isang araw ay hindi ko akalain na biglang magbabago ang lahat. Tandang-tanda ko pa noon, dinalaw ko si Jenna sa kanilang bahay pero laking gulat ko na si Jancy ang nagbukas ng pinto. Agad naman niya akong pinatuloy at pinaupo sa may sala. Habang naghihintay kay Jenna ay pinagmamasdan ko noon si Jancy na nakaupo katapat ko ngunit busy ito sa kanyang hawak na cellphone. May pagkakataon pa ngang napapangiti ito dahil siguro sa mga pinapanood niyang videos sa Facebook. Papa Dudut, sa hindi malamang kadahilanan ay bumilis ang tibok noon ng aking puso at sobra ko napahanga
sa angking kagandahan at alindog ni Jancy. Jancy, tawag ko sa kanya at nahihiya. Napatingin naman siya sa akin. Bakit? Tanong niya sa akin. Maganda ka ngayon ah, nahihiya kong sabi sa kanya. Natawa si Jancy sa sinabi ko. Aba Mar, himala yata. Bigla mo akong pinuri ngayon. Dati-rati panay ang pintas mo sa akin. Teka, ano bang nakain mo? O baka naman nakahit-hit ka yata ng katul kaya kaganyan ngayon. Biro pa niya sa akin. Masama bang purihin ka ngayon? Maganda ka talaga ngayon, Jancy. Sincero kong sabi. Naku ha, feeling ko humaba ng bongga ang hair ko. Anyway, dahil dyan, ipaghahanda kita na makakain at maiinom. Wait for me babe, wika ni Jancy. Pagkatapos ay tumungo ito sa kusina. Pagbalik ay may dala na itong pagkain para sa akin. O hetong juice at ensaymada mo ha. Mark, kumain ka muna habang naghihintay sa girlfriend mo. Ang sabi ni Jancy sa akin sabay lapag ng pagkain sa mesa ang nasa tapat namin. Nagpasalamat naman ako sa pagmamalasakit niya sa akin. Pagpasensyahan mo na ang girlfriend mo ha. Alam mo naman ang mga babaitang yan, ang tatagal magpaganda. Well, kung sa bagay, mas matagal pa lang magpaganda kami mga Becky. Wika pa ni Jancy. Okay lang naman Jancy, sanay na ako dyan kay Jenna. Matagal talaga yung magpaganda. Tugon ko naman. Nga pala, sanang lakad din yung dalawa? Magsisimba lang kami tapos pupunta kami sa mall. Alam mo na, manonood ng sine. Sagot ko ulit habang hangang-hanga kong nakatingin kay Jancy. Napansin niyo ni Jancy kaya humagikik ito. Naku ha Ramil ha, bakit bigla kaya tang nagbago? Dati-rati kasi parang ayaw mo sa akin. Para bang may sakit akong nakakahawa kaya palagi mo akong iniiwasan. Pero ngayon, giliw na giliw ka sa akin. Himala. Pagpasensya mo na ako kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo dati. Paghingi ko ng paumanhin sa beking pinsan ni Jenna. Okay lang yon. Hindi ko rin naman kasi masisisi kung bakit galit ka nun sa mga bakla. Ang sabi pa ni Jancy na mukhang nakikisimpatya sa akin. Sabi sa akin ni Jenna na kaya ka pala galit sa mga bakla kasi biktima ka pala ng pangmumolestya ng isang bakla nung bata ka. Naawa nitong dagdag. Pasensya ka na Jancy pero inaamin ko oo. Galit ako nun sa mga bakla kasi nga nirape ako nun. Sa mura kong edad nilapastangan noon ng isang baklang pagkalalaki ko. Nung high school naman ako naging biktima rin ako ng sexual harassment mula sa mga kaklase kong bakla nun. Kaya ganoon na lang ang galit ko pagkukwento ko. Kung sa bagay, naiintindihan kita. Kung sa akin din siguro nangyari yan baka hindi lang basta galit ang ginawa ko. Baka naghormentado na ako no, sabi naman ni Jancy. Ngunit agad din akong nagsalita pagkatapos niya. Pero alam mo Jancy, na-realize ko rin na hindi ako dapat magalit sa mga katulad mo. Kasi hindi naman lahat ng bakla mga masasama tulad ng mga nang molestya sa akin. May ilang pa ring mga bakla na mabait. Correct Ramil, hindi lahat ng Becky mga hayok sa laman. Marami pa rin mga Becky na mga matitino. May pagpapahalaga sa kapwa at alam ang salitang respeto. Maaaring nagkataon lang na yung mga masasamang Becky ang una mong na-encounter. Pero marami pa rin mga Becky na mababait tulad ko. Magiliw na wika ng kausap ko. Jancy, alam mo napapahanga mo talaga ako. Sa lahat ng mga Becky na nakita ko, ikaw ang pinakamaganda. Tapos sexy, makinis ang kutis at saka sa edad mong yan may dibdib ka na. Pero ayos naman, bagay na bagay sa magandang korte ng katawan mo. May paghangang sabi ko sa kanya. Natuwa naman si Jancy sa narinig.
Nako Ramil ha, mas lalo mong pinapahaba ang hair ko. Teka, baka naman pinagsasamantalahan mo na ako. Charot, biro pa nito. Sa puntong yon ay nag-decide na akong sabihin sa kanya ang aking intensyon. Sana sa pagkakataong ito ay maging magkaibigan sana tayo. Pumayag naman si Jancy. Oo ba, basta ikaw Mar, sabi pa niya sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay naging malapit na ako kay Jancy at mas nakilala ko pa siya ng lubusan. Nagkukwento na rin siya sa akin ng tungkol sa buhay niya. Kapatid ang turingan nila ni Jenna at talaga namang matibay ang kanilang samahan. Ulila na si Jancy, Papa Dudut. Lumakilamang siya sa lola niyang hindi niya naman talaga kaano-ano. Nakapagtapos siya ng high school na second honorable mention. Ngunit hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo mula nang maparalisa ang matandang nag-alaga sa kanya. Kinailangan niyang huminto muna ng pag-aaral upang alagaan din ito. Sa murang edad nga ay nag-take na daw siya ng pills para magkadibdib at nagpahaba na ng buhok. Samantala sa pagiging close naming dalawa ay tinuturuan ako ni Jancy ng mga Becky mo na salita paminsan-minsan. Papa Dudut, lumipas ang 3 buwan at lalong tumibay ang friendship namin ni Jancy. At sa madalas na pag-aaway namin ng girlfriend kong si Jenna ay kay Jancy ako naglalabas ng samaan ng loob. Palagi namang may oras sa akin si Jancy at madalas niya akong tulungan na makalimot. Samantala ay dumating din ang pagkakataon na ipinakilala ko si Jancy sa pamilya ko. Madali niyang nakasunduan ng tatay ko at mga kapatid ko. Umanga si tatay kay Jancy dahil napakabait ng kaibigan ko. Sa kabilang banda si Jancy ang tumutulong sa mga assignments ng mga kapatid ko. Kung may time naman kaming dalawa ay madalas niya akong turuan na tumugtog ng gitara. Sumayaw, magluto, magdrawing at maglettering. Sobrang talented talaga ni Jancy, Papa Dudut. Kaya hindi ko maiwasan na humanga talaga sa kanya. Mula noon ay nagbago na ang tingin ko sa mga bakla. Hindi naman pala lahat ay pare-pareho. Meron pa rin naman palang mga matitino at isa na roon si Jancy. Marahil nung panahong yon ay masasabi ko sa sarili kong crush ko na si Jancy. Hindi ko man alam ang eksaktong pakahulugan ng salitang crush. Basta alam ko na masaya ako pagkasama ko siya. Samantala ay unti-unti nang nawala ang pagmamahal ko kay Jenna. Dahil napag-alaman kong namamangka ito. Hindi lang po sa 2 ilog, kundi sa 5. Sobrang disappointed ako, Papa Dudut, nung una ay sobra akong nasasaktan. Kasi mahal ko talaga si Jenna. Pero sa paglipas ng panahon ay nare-realize ko na hindi worth it na iyakan at ikip si Jenna dahil hindi naman ito tapat sa kanyang pagmamahal sa akin. Bukod sa mas nakapukaw ang atensyon ko kay Jancy kaya unti-unti na akong nafo-fall out of love sa aking girlfriend. Isang araw ay muli kaming nagkaroon ng komprontasyon ni Jenna. Ngunit ang humarap sa akin ay isang umiiyak at nagmamakaawang girlfriend. Pangilan ba ako sa puso mo ha? Ilan ba kami naghahati sa'yo? Jenna, niloko mo ko. Buong akala ko, ako lang ang mahal mo. Yun pala, 5 pala kami mga lalaking pinagsasabay-sabay mo. Sigaw ko pa sa kanya. Ramil, oo, maaring 5 nga kayo. Pero ikaw ang mahal ko, Mar. Mar, handa ko naman silang hiwalayan para sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, please. Ang wika ni Jenna sa akin. Hindi ko alam kung saan siya noon humuhugot ng kapal ng mukha para sabihin sa aking harapan na 5 kaming lalaki na pinagsasabay niya. Anong akala mo sa akin? Uto-uto? Hindi, Jenna.
Hindi ko mapapalampas ito. Galit ko. So makikipaghiwalay ka sa akin, ganon? Matapos ang lahat? Matapos kang maging maligaya sa piling ko tapos iiwan mo lang ako ng basta-basta? Hindi, Mar. Hindi ako papayag. Nagmamatigas na wika pa ni Jenna. Sa uli isang desisyon ang aking ginawa, Papa Dudut. Break na tayo. Seryoso kong sabi sa kanya. Mar, hindi mo magagawa sa akin yan. Patuloy sa pagmamatigas si Jenna sa akin. Magagawa ko, Jenna. Sorry pero hiwalay na talaga tayo. Desisyon ko. Nagtataka lang ako kung bakit ang bilis mong makipaghiwalay sa akin. Bakit? May iba ka na bang mahal? Huwag mo nga akong baliktarin, Jenna. Ikaw ang nangaliwa dyan, hindi ako. Pagbabalik ko sa kanya. Nagpatuloy sa pagagulhol si Jenna. Meron ka na ngang ibang mahal. Oo, tama ka. Meron na akong ibang mahal, Jenna. At hindi siya sa lawahang tulad mo. Pagtatapos ko. Papa Dudut, iniwan ko si Jenna na halos maglupasay sa sahig para lamang hindi ko siya iwanan. Pero buo na talaga noon ang desisyon kong makipag-break. Samantala'y nagkita kami ni Jancy noong araw na yon at nagpa siya kaming mamasyal. Sinubukan ni Jancy na pakalmahin ang aking sarili. Pero hindi ko noong maiwasang umiyak. Dahil masakit pa rin ang panlulokong ginawa sa akin ng kanyang pinsan. Mar, ako nang humihingi ng tawad sa ginawa ni Jenna. Malungkot ako ngayon kasi sinaktan niya ang isang napakabuting lalaki na tulad mo. Pakikisimpatya sa akin ni Jancy. Minahal ko naman siya. Hindi naman ako nagkulang sa kanya. Naging mabait naman ako, naging tapat naman ako. Tapos siya gaganituhin lang niya ako. Himuto ko. Gusto mo kausapin ko si Jenna? Katulad ng ginawa ko dati sa inyo kapag nagkakatampuhan kayo? Suhestyon niya sa akin. Wag na, Jancy. Buo na ang desisyon ko na makipaghiwalay. Hindi ko na masisikmura yung katotohanan na boyfriend niya ako pero ibang lalaki ang nasa isip niya. Masyadong natatapakan ang pagkalalaki ko noon, Jancy. Wika ko. Okay, ganito na lang. Bilang kaibigan mo ako tutulungan kitang kalimutan mo si Jenna. Biglang sabi sa akin ni Jancy. At paano mo naman gagawin yan, Aber? Hamon ko. Napangiti si Jancy. Kung tutusin, iisa lang ang sagot magdota na lang tayo, ang sabi niya. Papa Dudut, ng mga panahong yon ay Dota ang nagiging sandigan ko para makalimutan ko ang lahat ng problema at hinanakit ko sa mundo. At ngayong nakalaro ko si Jancy ay lalo akong sumaya. Nakalimutan ko kagad si Jenna at lalong nagkapuwang si Jancy sa aking puso. Papa Dudut, si Jancy ang naging kasakasama ko sa mga oras na problemado ako. At nang maghiwalay kami ni Jenna ay hindi na rin ako gaanong nasaktan. Dahil palagi akong pinapangiti at pinapatawa ni Jancy. Kaya unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw at buwan ay na-realize ko na lamang na mahal ko na pala si Jancy. Kaya nag-decide ako noon na ligawan siya. O Papa Dudut, nanligaw ako sa bakla pero hindi naging madali kasi bukod sa maraming adjustments ay dinedma lamang ni Jancy ang panliligaw ko. Kung sa bagay hindi ko siya masisisi noon kasi sino ba namang straight na lalaki ang manliligaw ng tapat sa isang Becky. Pero kahit na marami akong naririnig na mga negatibong reaksyon, sa paligid ko ay pinagpatuloy ko ang panliligaw ko kay Jancy. Hanggang sa isang maulan na araw ay napansin kong tila iniiwasan ako ni Jancy. Dahil hindi ako sanay, agad ko siyang kinausap. Jancy, minagawa ba akong kasalanan sa iyo? Ano? Tanong ko sa kanya. Matamlay naman siyang sumagot. Mar, wala kang ginawang kasalanan sa akin.
Bakit parang iniiwasan mo ko nitong mga nagdaang araw? Jancy, hindi ako sanay sa mga kinikilos mo, naninibago ako. Hindi ka na yung dating Jancy na masiyahin at palakaibigan. Nasasaktang sabi ko sa kanya. Pasensya na Ramil pero hindi mo ko dapat na kaibiganin. Bigla na lang niyang sabi sa akin. Pero bakit? Dahil ba sa straight ako at bakla ka? Jancy, kahit sino ka, kahit na sabihin bakla ka pa, wala akong pakialam. Tanggap kita maging sino ka man. Ano man ang kasarian mo, paniniguro ko naman sa kanya. Teka, matanong ko lang Mar. Nanliligaw ka ba sa akin? Biglang tanong niya sa akin. Tumango naman ako bilang tugon. Hindi ba obvious? Sabi ko pa sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jancy at hindi makapaniwala sa sinabi niya sa akin. Talaga? Ano naman ang nakita mo sa isang baklang tulad ko? Tanong pa niya. Oo, nililigawan nga kita Jancy. Ikaw nang perpekto para sa akin. Nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. At kung tatanungin mo naman, bakit minahal ko ang isang beking katulad mo? Ang masasabi ko lang ikaw ang tinitibok nitong dibdib ko. Pagpapatuloy ko. Pero bakla ako. Malungkot na sabi pa ni Jancy. Wala akong pakialam kahit na bakla ka pa. Ang mahalaga lang sa akin mahal kita. Paniniguro ko pa sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang dalawang kamay. Nagsasabi ako ng totoo Jancy. Sa puntong yon ay nakita kong lumuha ang bakla sa harapan ko. Mar, straight ka. Oo, maaring mahal mo ko pero sa huli sa babae ka pa rin babagsak. Hanap-hanapin mo pa rin ang pagmamahal ng isang tunay na babae. Mar, baka naguguluhan ka lang kasi alam mo na dahil kay Jenna, aniya. Napabuntong hininga naman ako. At muling sinuri ko ang aking damdamin para kay Jancy. Oo, sigurado ko sa aking nararamdaman. Kaya isang pagtatapat ang aking ginawa. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Jenna. Nung una tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng pinsan mo doon ko na na-realize kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita Jancy. Samantala'y nanatili lamang speechless noon si Jancy. Hindi makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy naman ako. Jancy, sana'y maramdaman mo kung gaano ako kasincere para sa iyo. Kaso Mar, si Jenna, mahal ka pa rin ng pinsang ko. Ayaw ko namang agawin ka sa kanya. Ayaw kong mag-away kaming dalawa ng dahil sa'yo. Ayaw kong magkalamat yon. Para na kasi kaming magkapatid. At saka hindi ka ba inaasar ng mga katropa mo na nanliligaw ka sa isang bakla? Ano na lang ang sasabihin nila sa'yo? Paano na ang tatay mo? Tiyak natututol siya sa akin. Pangamba pa ni Jancy. Pero agad ko yung tinutulan. Nasabi ko na kay tatay ang lahat. Nung una tutol siya pero napapayag ko rin siya kanalaunan. Sa katunayan nga suportado na ako ng tatay ko sa panliligaw ko sa iyo. Yung mga katropa ko naman suportado rin ako. Totoo Papa Dudut, nung unang beses kong sinabi kay tatay na gusto kong ligawan si Jancy natawa lamang siya. Pero nung nakita niyang seryoso ako syempre nagkaroon ng kaunting pagtutol. Ngunit sabi ko noon kay tatay na desidido ako at mahal na mahal ko si Jancy. At dahil sa nauunawaan naman ako ni tatay kaya pumayag na rin siya at nangakong susuportahan niya ako. Botong-boto siya sa iyo, sana nga lang daw sagutin mo na ako. Dagdag ko pa kay Jancy. Pero hindi pa natapos doon ang pangamba ng aking pinakamamahal na Becky. Kaso Mar, tiyak na huhusgahan ka ng ibang tao kapag nalaman nilang jowa mo ang isang bakla. Nagbigay naman ako ng kasiguraduhan sa kanya. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila Jancy.
basta susundin ko ang tinitibok ng puso ko, ang sabi ko. Sa puntong yon ay muli kong nakita si Jancy na umiyak kaya agad ko siyang pinakalma. Ito yung unang beses na may lalaking nag-alala sa akin. Alam mo naman, wala akong nakagisnang ama. Basta hindi ko mapigilan ang umiyak ngayon, paliwanag niya sa akin. At yon ang naging hudyat para maging kami ni Jancy. Papadudot noong araw na maging kami ay hindi ko may paliwanag kung anong klaseng kasiyahan ang nararamdaman ko. Para kung nasa langit noon. Kaya simula nung maging kami ay walang araw akong malungkot. Palaging pinapasaya ni Jancy ang mga araw ko. At dahil kay Jancy ay nagbago ako ng tuluyan. Lumayo na ako sa bisyo kong paninigarilyo, alak at dota. Natuto rin ako magsumikap sa buhay. Naging positibo na rin ang pananaw ko sa buhay. Kaya hindi katakatakang marami ang nakapapansin sa pagbabago ko. At isa na roon ang pamilya ko. Kaya hayon labis ang katuwaan nila para sa akin. Hay Papa Dudut, hulog talaga ng langit sa buhay ko si Jancy. Samantala sa ilang buwang pagiging magkarelasyon namin ni Jancy ay masasabi kong kompleto na ang buhay ko. Ewan ko ba pero sinasabi noon ng puso ko na si Jancy na yata ang soulmate ko. At dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay minahal at pinahalagahan ko siya. Ginawa ko po ang lahat para mapaligaya siya. Naging responsable akong boyfriend at ganon din naman siya sa akin. Pero syempre tulad ng ibang mga relasyon ay dumaan din kami ni Jancy sa mga pagsubok. Ngunit Papa Dudut dahil sa busilak na pagmamahal ko, ay hindi kami nagpatalo sa mga pagsubok at lalo pa naming minahal ang isa't isa. Isang gabi kagagaling lang namin sa isang mall dahil nag-celebrate kami ng aming monthsary. Habang pauwi ay may sinabi ako sa kanya. Sa maniwala sila o hindi, true love ang nararamdaman ko para sa iyo. Napalingon at napangiti naman si Jancy sa akin. Pero seriously, true love ba talaga yan? Panunubok niya sa akin. Pinagdududahan mo ba ako? Balik ko naman sa kanya. Hindi naman sa ganon pero alam mo na, sabi kasi ni Lola ang man-to-man relationship daw hindi tumatagal. Na hindi raw true love, wika niya sa akin. Na agad ko namang tinutulan. Pasisinungalingan natin yung sinabi ng lola mo sa iyo ha. Pinapangako ko sa iyo, tayong dalawa pa rin hanggang sa huli. Pagkatapos ko noon ay dinukot ko ang isang singsing mula sa aking bulsa sa pantalon at kinuha ko din ang kamay ni Jancy. Siyempre nagulat siya lalo na noong sinuot ko sa kanya ang singsing. Pasensya ka na kung silver lang yan. Huwag kang mag-alala at kapag nakaipon na ako ng pera ibibili kita ng gintong singsing. Pero kahit na silver lang ito naririto yung pangako at sumpa ko sa iyo na ikaw lamang ang mamahalin ko magpakailanman. Hindi ako titingin sa iba lalo na sa mga babae at sa iyo ko lang ifo-focus ang sarili ko. Ang singsing na ito ay sumisimbolo rin ng lifetime commitment ko sa iyo. Sana itanggapin mo ito, Jancy. Yan ang vow ko sa kanya. Kinilig at halos maiyak sa tuwa naman ang beking pinakamamahal ko. Oo Mar, tinatanggap ko, ang sabi niya. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya ngayong araw, grabe. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Daig na daig ko pa ang tunay na babae sa sobrang haba ng hair ko ngayon, nakakaloka. Dagdag pa niya. Papa Dudut lumipas ang ilang linggo at buwan ay lalong tumibay ang pagmamahala namin. Ngunit tulad ng inaasahan ay may mga kontrabidang darating para sirain ang aming relasyon. Isang araw ay biglang bumalik si Jenna at kinausap ako. Siguro nalaman niyang may relasyon kami ni Jancy at hindi niya yon matanggap. Ngunit imbes na magalit ay nagmakaawa ito sa akin. Nakikiusap na bigyan ko pa siya ng second chance. Mar, nakikiusap ako sa iyo.
Makipagbalikan ka na sa akin, parang awa mo na. Mahal na mahal kita, Mar, nakipaghiwalay na ako sa mga boyfriend ko. Kasi na-realize ko na ikaw ang mahal ko, Mar. Sana'y patawarin mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Paliwanag pa niya sa akin. Hindi na ako makikipagbalikan sa iyo. Final na ang desisyon ko. Dahil si Jancy ang iniibig ko. Dagdag ko pa. Papa Dudut, halos isumpa ni Jenna ang kanyang pinsan at minsan ay nagpang-abot sila. Kung saan ay kinumpronta niya si Jancy at nag-away sila. Hindi lumaban si Jancy kaya bugbog ang inabot nito sa kanyang pinsan. Nang malaman ko yon ay nagalit ako kay Jen at halos isumpa ko siya. Sa huling isang masakit na salita ang natanggap namin ni Jancy mula kay Jenna. Ang sasama ninyo? Mga hayop kayo, ikaw Jancy. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging maganda. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magmumukhang tao. Naging mabait naman ako sa iyo ha. Wala kang utang na loob Jancy, kinakasuklaman kita. Sige magsama kayo ng ramil mo, nakakadiri kayo, nakakasuka. Wika niya na punong-puno ng galit at panghuhusga. Simula noon Papa Dudut ay hindi na pinansin ni Jenna si Jancy. Ginawa na ni Jancy ang lahat upang humingi ng tawad ngunit wala na talagang pag-asa. Samantalang dahil sa ayaw ni Jancy na masakripisyo ang relasyon nila ng pinsan niya ay gumawa siya noon ng desisyon na siyang nagpasakit ng damdamin ko. Mar, mahal na mahal ka ni Jenna. Sa totoo lang ay awang-awa ko sa pinsan ko kasi ngayon ko lang siya nakitang ganun. Nakukonsensya na ako Mar. Kasi pakiramdam ko inagaw kita sa kanya. Nasira na tuloy ang relasyon namin bilang magpinsan, bilang magkapatid. Galit na galit siya sa akin at madalas niyang sabihin sa akin na ginawa kong miserable ang buhay niya. Mar, sobra na ako naaawa sa pinsan ko. Gusto kong ibalik sa dati yung pinagsamahan namin. At mangyayari lamang yon kung ibabalik kita sa kanya. Paliwanag niya sa akin. Jancy, i-give up mo ba ako? Na-hurt kong tanong sa kanya. Pero hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin yung gagawin mo? Jancy, sige kapag binalik mo ako sa pinsan mo, sasaya ulit siya at mababalik yung dati niyong pagsasama. Pero paano na ako? Yung mga nararamdaman ko. Jancy, hindi mo ba naisip na sa gagawin mong yan may masasaktan ka rin na tao? Ako yun Jancy. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat at kung iiwanan mo ko masasaktan ako. Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo kasi ako hindi mo hahayaang masaktan ang damdamin ko. Pagpapaliwanag ko. Ngunit buo na noon ang desisyon ng nobya ko. Patawad Ramil, pero buo na ang desisyon ko. Maaring sa una ay masakit pero naniniwala akong makakalimutan mo rin ako. Mar, subukan mo ulit na mahalin si Jenna. Malay mo sa pangalawang pagkakataon makita mo sa kanya ang kasiyahang hindi mo naramdaman sa akin. Tandaan mong tunay na babae si Jenna. Maibibigay niya ang lahat ng gusto mo, lahat ng pangangailangan mo bilang isang lalaki. Mar, maaring masakit para sa akin sa atin dalawa ang maghiwalay pero naniniwala ako na heto ang tama. Darating din ang araw na mauunawaan mo rin ang lahat na hindi true love ang nararamdaman mo para sa akin. Napailing ako habang umiiyak Papa Dudut. Jancy, nakikiusap ako, wag mo kong iwanan. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Pakiusap. Kung talagang tayo ang para sa isa't isa, gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan para magkabalikan tayo. Pero sa ngayon kasi kailangan kong ayusin pa ang buhay ko. Ayaw kitang idamay sa mga problema ko. Mar, para din sa iyo to. Sige na, bitawan mo na ako. Ang mga sinabing niyo ni Jancy ang nagpadugo sa aking puso. Ako ang pinakahuli sa isinuko niya alang-alang sa pagbabati nila ng pinsan niya. 5 buwan na kami noon nung nagpasya siyang makipag-break sa akin.
Aayusin niya daw muna ang lahat pero pinangako niyang babalik siya sa akin. Pero papadudot noong mga panahong yon ay nagpalit siya ng cellphone number at blinak niya ako sa Facebook. Minsan kapag napapadayo ako sa kanila kapag nakikita kami ay talagang umiiwas siya. Hindi ko rin naman siya masisisi sa desisyon niya, papadudot. Nire-respeto ko yon. Ang hirap din naman kasing mamili sa aming dalawa ng pinsan niya. Pero umaasa pa rin ako noon na sana'y bumalik siya sa akin. Na sana'y huwag siyang maging unfair sa nararamdaman niya at sa nararamdaman ko para sa kanya. Na sana ay ipaglaban niya rin ako. Samantala'y sinubukan ni Jenna na ibalik ang aming naputol na pagmamahal. Ngunit kahit anong gawin niya ay tapos na talaga. Wala na akong natitira pang pagmamahal sa kanya kaya sa huli no choice siya kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Nang matapos naman ang problema ko kay Jenna ay sinubukan kong balikan si Jancy. Doon ay muli ko siyang niligawan. Jancy, ngayong wala nang hadlang sa atin, bakit hindi tayo magsimulang muli? Tanong ko sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako kahit na beki ako? Balik niya sa akin. Oo naman, ikaw lang ang nasa puso ko. Hanggang ngayon ikaw pa rin. Ikaw ba, mahal mo pa rin ba ako? Sagot ko. Tumango lamang siya bilang tugon. Ibig sabihin ba niyan payag ka makipagbalikan sa akin? Sana tanggapin mo ulit ako. Oo, bakit hindi? Tinatanggap ulit kita. Tayo na ulit dalawa. Nakangiting sagot ni Jancy sa akin. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Alam mo, mahal ko, maaaring sinasabi nila na iba pa rin daw ang pagmamahal ng isang babae kesa sa isang beki. Pero alam mo ba, hindi na ako maghahanap pa kasi very satisfied na ako sa iyo. Makakaasa ka sa akin, Jancy, na magiging tapat ako sa iyo at kahit kailan ay hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Yun ang iniwan kong pangako sa kanya. Hay, sa wakas, natupad din ang pangarap ko. Alam mo ba, Mar? Pangarap ko noon na sana'y magka-jowa ako ng gwapo. Mabait at saka yung tanggap kung sino ako. Pangarap ko talaga na makasamang isang lalaking mamahalin ako habang buhay. At heto nga ikaw, grabe. Akala ko aabot pa ako ng 30 years bago makita ko si Mr. Right. Mabuti naman at ibinigay niya sa akin kaagad ang lalaking para sa akin. Natatawang wika naman niya sa akin. At yun nga, papadudot, nagkabalikan ulit kami and to make the story short, 10 years na po ang lumipas at eto pa rin kami. Magkasama at nagmamahalan. Nang makatapos kaming pareho ng pag-aaral ay sabay kaming nagtrabaho sa Taiwan. Pagkatapos ay nagkaroon kami ng opportunity na makapagtrabaho sa Amerika. Doon ay nagpakasal kami, total ay legal naman ang same-sex marriage estate na tinirhan namin. 3 years after ng wedding namin ay nagpa siya kaming mag-avail ng surrogacy dahil pangarap ni Jancy na magkaroon ng anak. At ngayon ngang 2022 ay may 2 na kaming anak at nakabase na ngayon dito sa Atlanta, Georgia. Papadudot, sobrang blessing ang ibinigay sa amin ni God at sobra kami nagpapasalamat doon. Napasinungalingan din namin na walang same-sex relationship ang tumatagal. Meron pong tumatagal at isa na kami sa mga tumagal ang relasyon. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ko na love story namin ni Jancy. Muli ay maraming salamat sa Papadudot Story sa pagbibigay ng oras sa aking liham. Hiling ko na sana'y magustuhan po ito at may ere sa inyong programa. At makapagbigay aral sana ito sa inyong mga tagapakinig. God bless and more power. Lubos na nagpapasalamat, Ramil aka Mar. Sadya pong makapangyarihan ang pag-ibig at wala itong pinipiling kasarian, edad o estado sa buhay. Sa totoong love story ni Ramil at Jancy ay pinatunayan lamang na wala sa kasarian ng true love. Nasa commitment yan.
Bagamat parehong lalaki ay tumagal ang kanilang relasyon dahil loyal at committed sila sa isa't isa. Nariyan din ang pagiging understanding at mahaba ang pasensya. At higit sa lahat ay hindi sila tatagal at magiging successful ang relasyon kung walang basbas mula sa ating Panginoon. Nakita naman siguro ng Panginoon na busilak ang kanilang pagmamahalan at may respeto sa bawat isa. Kaya tumibay ng ganon ang kanilang relasyon. At aminin nating natutuwa tayo ngayon dahil patuloy silang nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Dahil na rin siguro sa kanilang kabaitan. Mga kaibigan, magsilbing aral sana ang kwento ni Ramil at Jancy sa ating lahat. Loyalty and commitment yan, ang dalawang sangkap para sa isang matibay na relasyon. Kaya para kina Ramil at Jancy, more blessings to come. Maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento sa Papa Dudut Stories. Mag-subscribe din po kayo sa Kay Storya Horror YouTube channel at sa Giano Vlogs. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.